You know, the testimony of the witness that he has the telephone number of Secretary De Lima, to me seems to be a mystery that by casual acquaintance, he got the telephone number of Secretary De Lima. Now, under the principle of display of real evidence or under the principle of autoptic proference, in order to address whatever doubt we may have and to make it convenient and easy for this committee, may I suggest that the committee secretary now use the telephone number by calling the telephone number, and we will see who will answer the telephone number. Anyway, we will have our time for the interpellation after the secretary has completed the testimony. Order. We will have time to do that. But meanwhile, shall we let the secretary finish his direct? Anyway, Mr. Chairman, for clarification, may this representation inquire who is in possession of the telephone number now, or the telephone itself? Mr. Secretary, would you know? This is issue to the department. That's correct, Mr. Chair. The period Now. The Globe Plan issued to former Secretary Justice Leila De Lima. I'm just reading from the certification. With cellular phone number 0917-842-1931, account number 75787-131, covering the period from September 2012 to October 2015, was paid by the undersigned during being the special disbursing officer. So, dun sa period na nagkausap ang witness, Colanco at saka Secretary De Lima, covered nito. Hindi po. Ang tanong po ni Deputy Speaker, sino ngayon ang may tangan ng telepono na yan? Going back to that, titingnan po namin kung this was issued by Department of Justice. Kung issued by the Department of Justice, dapat i-return niya pagkatapos ng term niya. But, kung ito'y issued kay Secretary De Lima at pinababayaran lang niya sa DOJ, then na kay Secretary De Lima siguro ito. Anyway, please... we will determine that, Your yes, Mr. Yes, please. I made that suggestion, Your Honor, because if we are sure that that is in the possession of Secretary De Lima now, by simply calling her, and the telephone call is answered by De Lima or anyone who could be associated with her. You may at least at this point in time, Anyway, we will already be able to determine the probative value of the testimony of the witness, Mr. Chairman. Mr. Chair. Anyway, what we'd like is to have all of these witnesses, and we still have 4 to cover. So, if Your Honor would wish to call, please do so, and so that you can make a manifestation thereon later. But in the meanwhile, can we just let this witness to finish with his testimony? Mr. Chair, I think this is very material to what Deputy Please Speaker. do that even as we continue with the hearing. Please, Mr. Chair, as I was listening to Deputy Speaker Castro suggesting that we call this number, I heeded his suggestion, and to my great surprise, it in fact, in my contact list, is registered under Leila De Lima. Okay, so please take note of that, and that be placed on record. So, meron ho ba sumagot? No, you can try. It's in my contact list. Please
continue with your own effort on this, but let us please proceed. Order. May we just proceed with the testimony of the witness. Mr. Chairman. Mr. Chairman, thank you very much for having accommodated this representation, and thank you for the reaction of Deputy Speaker Gwen Garcia, because at least at this point in time, we can form an opinion as to the probative value, notwithstanding prima facie probative value. At least we can form that probative value opinion at this point in time. Thank you, Mr. Deputy Chairman. Speaker. Please continue, Secretary Aguirre. Ay, ko ba nagbagay? Anyway, very high ang property value nung kay Congressman Garcia. No, anang dun sa cellphone niya, nandun nakalista pala eh. So, how can you argue against a listed number? Anyway, pwede po tayong magpatuloy na. Please proceed. Okay. So, bumalik tayo dun sa papasok ng mga kontrabando. Opo, Your Honor. So, bukod dun sa 3 truck o 5 truck na beer na pinasok mo, Opo. ito ba'y alam ni Secretary De Lima? Siyempre po. Bakit Alam mo niya po nasabing kasi siyempre? Ang 300 boxes po, mabintak po ng 3 million din po. Kasi 10,000 per box, ang bili ko po ay 700 pesos per box. So yung 1 million po ay para kay Secretary. Okay. Ibig sabihin, yung tinubo mong 1 milyon, binawasan mo yung tinubo mo at 1 milyon, binigay mo kay Secretary. O basta po 3 million mabinta po doon, tapos ang 1 million sa kanya, may 2 million ako. Siyempre ako nakakapital, may nakapital po ako. Ang iba naman doon, siyempre pamiar ko din sa mga maliliit na Bucor at mga tao at mga sa tao ko rin sa production. Meron kayong tawag kong production, Herbert C. Production po. Meron po ako doon. So, yun doon, kinukuha namin mga inarinta na mga generator, mga yung mga equipment na speaker, trusses, mga lights, sound engineer, mixer. No, so doon tatapos yung mga sweldo, doon ko kinukuha every may big concert po ako, doon ko kinukuha yung sobra po. Basta 1 million po kay Secretary po, De Lima po. Okay. Kanino mo binigay yung share ni De Lima na 1 milyon doon sa beer profits mo? Ang bagman po niya po, ang tagakuha ng pera ay si Sir Junel Sanchez, security aid niya sa kay Secretary De Lima. Minsan po siyang kumukuha doon sa pumasok sa maximum, at si Ronnie Daya naman po yung malapit na driver niya ay lagi pumupunta din kay GB Sebastian. So minsan, kiningian ko po siya ng una ng account number. Sabi ni Sir Junel, ay hindi kasi malaking pera na yan. Lalo na sa 3 milyon. Kasi sabi ko, alam mo sir, sa ginawa niya itong kita-kita, pera to ilalabas ni Ray. At least paglabas ni Ray, yung talent manage ko, diretso na sa bangko. Kung BDO ba, wala, hindi daw pwede magbigay. So, minsan pa po, nabubushit po ako doon sa Sir Junel na yan, ay kumukuha ng 3 milyon, 1 milyon. May isang time nga, naghingi pa na siya panggasolina at pagkain daw. Sabi ni sa akin ni Ray, Manoy, nagpahingi siya ha? Bakit hindi ba siya binibigyan yung 3 milyon, 1 milyon? Kagrabe naman yun, ang kapal namang mukha yung tao na yan. So, di ba? Sabi ko, kasi siyempre 3 milyon, 1 milyon. Tapos, yun, naghingi ng 20,000, Your Honor.
Ang sabi ko, bigyan mo lang 5,000 yan. Binigyan ng 5,000. Pinadala sa Palawan. Iyon po, may hawak po kaming resibo, nagpapatunay nga mayroon kaming resibo nga Palawan. Ang pangalan po sa resibo po, Junel Sanchez. Ang napapadala po ang aking talent manager nga si Rinanti Diaz po. Nasaan yung resibong yun? Attorney, ang resibo. Mr. Chairman. Gentlemen, ladies and gentlemen, let us just maintain order and silence. Let's avoid itong mga tawanan para mas mabilis yung ating proceeding. Mr. Chair, may I be allowed to speak? Ano ba yan? About the query, where is the receipt, Your Honor? Mr. Chair, suggestion, if the receipt is in possession of the lawyer, hand on to the client, to Mr. Colanco, and let Mr. Colanco identify the receipt po. Is the proper procedure. Please give it to Mr. Colango or explain to him whatever is the circumstance. Mr. Chairman, clarification, please. Point of clarification, Mr. Chairman. Ano ho ang ibig sabihin na ipinadala sa Palawan? Is it money transfer or sa probinsyang Palawan? Money transfer. Money transfer. Yung pong money courier. Yes. Not pinadala nung nasa probinsya ng Palawan. Apa. Okay, thank you. So, pwede bang paki-convey na lang kay Mr. Colango para mas... May I just explain, Your Honor, that I only have a Xerox copy. The original is with Ray Diaz, Your Honor. Paki-explain na lang sa kanya and let him answer that. Ito yung kopya nung... Dito muna kayo sa 5 mga bago. Saan? Ito mga masasabi siya pa. Pero yung importante dyan yung gati. Ito po, yung sinasabi na ngingi siya ng 20,000, sabi ko padalan mo na lang 5,000 yan. Kasi nabibigay naman tayo ng 3 million to 1 million. Yun po, ito 5,000, ito po si Junel, ito pong resibo po ni Rinanti Diaz po, ng talent manager ko po. Original ba yung resibong yan? Xerox po yon. Ang original po, naandun po sa aking talent manager sa banda po, na si Rinanti Diaz po. Prior to the production of the original receipt, Your Honor, may we temporarily ask for the marking of the receipt of Palawan as Exhibit M. Mama. Provisional. So, provisional. Pending the production of and comparison with the original receipt. Mr. Chair, yung pong dokumentong yan, yung resibo, can we ask Mr. Colanco na itatransfer na niya sa possession ng DOJ for safekeeping po? We agree wholeheartedly. Thank you. Okay. Your Honor, excuse me po. Sorry po, no. Sinsya na po dahil po ay marami din pa kasi may pinadala ng mga Palawan na Korea. Yung pagpadalan Palawan na kumpanya po ay ito pala ay ML Kwarta padala po sa M. Lolier po. Sorry po, no. Pasensya na po, Your Honor. Ito po. M. Lolier po, Kwarta padala po ito. Sorry po. Please, you are hereby directed to hand over the copy to Secretary Aguirre. Mr. Chair. Alam mo ba kung sino o kung sino ang katauhan nitong si Jonel Sanchez? Paki-ulit po, Your Honor. Alam mo ba kung ano talaga kung sino itong si Jonel Sanchez? Napag-alam mo ba? Kung kilala ko pa kung pagkatao niya po. Nakakilala po sa buong pagkatao niya po ang aking talent manager po nga si Rinanti Diaz po. Hindi nabanggit sa iyo kung anong tunay niyang pagkatao? Hindi po. Pero siya po ay close po sila at lagi po sa DOJ at kang sekretary na si Ma'am Lins na kanang kamay din ni Secretary de Lima ay lagi po sila nagkikwentuhan doon. Minsan po
Anong December 2013, nagpabigay po ko ng 1 million po nang gagaling sa aking lending sa loob po. Pera ko yung sarili po. Dahil yung lending ko po is 10% a week, 40% a month. Minsan 1 hour, 1 day, 2 to 3 days, balik na yung pera kasi manalo. Pag matalo, hiram. Pag manalo, bayad agad. 10% po yun a week. So, doon ko kinukuha minsan po, sabi po ni Ma'am Lins, sabi po ni Ma'am Manoy, sabi po ni Secretary kay Ma'am Lins na yung para daw sa opisina niya sa mga tao. So, nagbigay po ko ng 1 million po. Minsan po, nakasakit po yung asawa ni Ma'am Lins, yung kanang kamay ni Secretary de Lima. At tinulungan ko po, napapadala din po ako ng 300,000 dahil yung anak ba niya yun o asawa ba niya yun sa ospital. Hindi ko alam kung saan ospital. Si Renanti Diaz po, ang aking talent manager po, siya po ang magpaliwanag po doon. Alam mo ba ang pangalan, buong kapangalanan ng Ma'am Lynn na yan? Yun po, nalimutan ko po. Basta Lins po siya. Lagi po sila na pumupunta si Renanti Diaz ang aking talent manager doon sa Department of Justice. Siya po nakakaalam po, Your Honor. Pero sa pagkakilala mo kay Jonel Sanchez, ano ang ginagawa niya kay Secretary de Lima? Siya by driver or ano? Sa akin po, ang trabaho niya po ay security aid po siya. Pero sa aking pagkilala, kasi siya tagakuha ng pera, siya inabutan ng pera ni Renanti Diaz. Ang pagkilala ko siya po ang bagman niya. Ang bagman po ni Secretary de Lima po. We will ask that this Jonel Sanchez be subpoenaed, Mr. Chair. Ibigay mo lang yung address nito. Kunin mo dun sa yung anong pangalan nun? Manager mo? Opo. At saka yung kapangalan nung Lanes po, Ma'am Lanes. Opo. Para isubpina natin pareho yan. Bukod pa doon po kay kay Undersecretary Baraan at saka kay Susan po. Meron din po ako doon. Lahat ng problema sa aking carcel side po. Halimbawa, ito, Chinese ka problema sa aking sakupan. Chairman, meron ako tao. Sa tao mo, busing. Nasa medium, gusto ko balik maximum. Ganun ba? Ako na balik, chairman, kung magkano gastos. Sige. Tapos ngayon, sabi ko ni Renanti Diaz, Ray, lakarin mo ito. Itong pangalan. Sabihin mo doon kung magkano hingi nila. So, si Ma'am Susan is, yan po ang ni Baraan din po. So, pagsabi, sige, 500,000, ibabalik natin sa maximum. So, ito naman ito kasi ako po yung negosyante. Ito muna, linawin natin okay, Medyo binanggit mo si Baraan. Ano? Baraan at saka sino itong si Baraan ito? Si Baraan po ay Undersecretary, Yusek ng Department of Justice. Opo. Ngayon, binanggit mo siya. Tingnan mo nga kung ano yung sinasabi mong transaction. Linawin mo, medyo hinaan mo lang ang pagkwento mo para naintindihan natin. Opo. Si Susan at Baraan, pag mga itapon, ibalik, sila po ang pwede i-transact po doon, bayaran. Pura siya na po bahala doon. Temo na. Opo. Sino yung si Susan? Ano ni Baraan yan? Parang, tawag to. Parang paghalimbawa, kay Baraan, si Susan ang harap pag-transact, pagtanggap ng pera po. Ngayon, may transaction, pera. Opo. Anong pera, anong transaction ito? Tulad na po yung sinabi ko kanina po, Your Honor, yung Chinese, yung tao na yung Pilipino, yung medium ibalik sa maximum, humingi po sila ng 500,000. So ngayon, kinausap ko... Okay. Sa kanino sila humingi pag pinatransfer mo ang isang preso from medium to maximum? Kanino sila humingi? Hindi po. Yun nga po, ang problema ng Chinese, yung tao na gusto niya ibalik ang tao. So, sa maximum? Maximum, kasi nandun sa medium. Kasi hindi man pwede kung yung numbers mo, ang sentensya mo is number 6 years, 7 years, hindi ka pwede sa maximum po. So, kailangan pira-pirahin para
si Baraana, si Susan ang bahala, si Ma'am Susan ang bahala para makapunta ng maximum. So ang ginawa ko naman dito, pag sinabing 500,000 doon, sinasabi ko naman sa Chinese 800,000. So may kita din ako 300,000 po. Si Susan, hindi ba yan ay nasa DOJ, empleyado ng DOJ? Opo, nasa technical po yun. As a matter of fact, nandun pa yan ang tunaw sa amin? Hindi ko alam po at nakakaalam sa lahat doon sa mga Baraan, Susan, Ma'am Lins, ang kabuuan pagkatao nila nakakaalam ang aking Okay, talent ipaliwanag mo yung maliwanag. Paano kumikita yung sinabaraan? Doon po sa mga sample. Sample, yeah. Kolonya po, tulad na may linapit sa akin. Yung Chinese magbibigay ng 3 milyon. Yung galing kolonya sa Mindoro ba yun? So, pwede yun. 3 milyon. Tapos, 3 milyon hingi nila. Sabi ko naman Chinese 4 milyon. So, kumita ko 1 milyon. Ang problema, hindi lang natuloy doon kasi humarang doon may superintendent niya para hindi nabigyan. Hindi rin siya pumirma. Ganun po yun. Time ni Tesoro po yun. So, yung may pinagkikitaan la yung transfer, pag-transfer ng mga inmates. Yan po ang pinakaano ni opisina ni Baraan po. Noon pa yun, matagal na yun po. Ganun ang ano. Lahat, marami na po, Your Honor. Makunang ka ng barel. Makunang ng barel, Your Honor, tapong ka agad ng medium. So, ikukulonya nila. Siyempre, proseso pa yon, mga 1 month bago kay kolonya. So, pag may mga lagyan mo ng 500,000 doon sa office ni Baraan, kay Susan, sa technical, hindi na ka mabiyahe. Standby ka na lang na medium, pero hindi ka muna makabalik sa maximum. Ganun po yun. Ang ano nila. Gusto ba nila sa maximum kaysa sa medium? Kasi po, ang maximum ay Las Vegas po. Ang sa totoo lang po, ay gusto ko lang malaman ng buong sambayan ng Pilipino sa buong Pilipinas. Ang maximum po ay noong nandiyan na po ako sa maximum ay ginawa ko talaga ng parang Ruas Boulevard. Lahat, kahit walang dalaw, ito po, sabihin ko na lang po sa inyong lahat, sample, 10 model, binibayaran ko ng 25,000 sa labas. Sabi ko, Ray, magkano lahat yun? Tag 25,000, maganda ba? Maganda. Picture mo na. Pagpasok ng picture, papasok ko ngayon dito sa maximum, binibinta ko po ng 7 to 75,000. Mayroon po akong hotel na parang rest house po, aircon, may kama, may shower, kompleto po yan. Ganon po ang, siyempre po, obligado po ko sa 3,000 at 3 million a month. Gagawa din po ko ng diskarte. Minsan magkulang yung pagkolekta ko. Ako po yung mag-abono. Lahat to gagawin ko po rin sa loob ng maximum para, siyempre, kung magkulang man, ako pa yung mag-abono. Diyan sa mga kinikita mo yan, meron kang pinagbibigyan? May binibigyan ka sa mga kinikita? Secretary Dilima. Si Director Bukay is 1.2 million a month po yun. November 2013, nag-umpisa po ako nagbibigay. Nauna po si Secretary October 2013. Si Director Bukay po is 2013 November po siya. Nag-umpisa po. At tinatawag po ka ako ni Director Bukay at nag-usap din po kami. At sa iyang bagman niya si Colonel Eli. Colonel Eli? Pinatawag niya po ko, Your Honor, sa taas. Unang upo niya. Napakilala siya. Okay, pinatawag ko kasi ako chairman. So, sabi niya sa aking una na, chairman, ang gusto ko lang, walang gulo ha, kasi kakaupo lang. Kailangan ganit. Peace and order. Sabi ko na director, okay, director, walang problema. Peace and order dito, walang gulo yan, walang away, walang patay, ganito. So, mga ilang months po, pinatawag ako uli at nag-uusap po kami doon sa ADCO office. Nagtaka ko po ako, may opisina man siya, kasi yung opisina nandyan po si YC Ragos, alam na pong opisina nila doon, malaki yun. Nagtaka ko, doon ako pinapasok sa ADCO office, yung assistant, tawag doon, assistant director, doon kami nag-usap.
At iniwanan po kami ng isang superintendent at nag-close door po kami. Sabi, "Sir, good morning. Herbert, alam mo naman, kakaupo ko lang ilang months. Alam mo naman ay tulungan mo ako na kasi maraming gagastusin. Ilang months pa lang ko po." Sabi ko, "Sir, wala problema, sir. Akong bahala. Sige, bahala na kayo na mag-usap ni Colonel Eli, yung bata ko." Sige, sir. Kung titingnan ko, sir, kung magkano mariris natin kaya, sir. Sa ano, sir. Sige. Thank you kayo. Salamat, Herbert, ha. Pasensya na. Kasi alam mo na ilang months, medyo bago lang ako umupo ng Bucor Director. Yun po, Your Honor. So yung sinabi mong binibigay mo kay Secretary De Lima, kasama na yun yung 3 milyong binibigay mo, doon na yan? O iba? Iba po ito kang Secretary De Lima, 3 milyon. Yung 1 milyon, every concert ng big event, big concert ko is 1 million sa Bear Can. Ito naman kang Bukayo ay kinukulikta ko rin sa mga side ko sa mga big time drug lords and big time inmates. 1.2 million po, buwan-buwan din po kay Director Bukayo. Ang tumatanggap po sa 1.2 million po, Your Honor, si Colonel Eli. Ang magbibigay po sa pera sa labas po, kung saan sila magkita sa McDonald's, Jollibee, ito po si Renanti Diaz, ang aking talent manager po, Your Honor. Mr. Secretary, mahaba pa tayo dito. We still have 4 other witnesses. I-advance ko na po. Tingnan mo yung paragraph 7, 6 ng iyong affidavit. Nagkasundo kayo na magbebenta ka ng shabu. Paano ang detalye nitong kasunduan ninyong ito? Okay po. So, yung instruction po ni Sir Jonel nga pundo para 2015 ni Secretary De Lima, 2016 eleksyon ang sabi niya sa akin, kung ilan ang kaya. Yung membro ko, ang kaya lang po is 5 kilos per 2 weeks po. So, 10 kilos sa isang buwan po. Ang halaga po noon, ang bigyan ng presyo nila po ay 1.7 po. Binibigay ko po sa aking mga membro po. At sila nang bahala doon. Yung pera po, pinapapasok doon sa mga dalaw papunta sa loob. At ito naman po ay kinukuha po ni Jonel Sanchez. Tapos, nung ikapitong paragraph, sinabi dito na nag-usap ng buwan ng November 2014, ay kinausap ka ni Jonel Sanchez, i-centralize ang operation. Okay. Yun Paano po, nangyari doon? itong sa November po, yung umiinit na po ako at ginagawaan ako ng matrix po. Naka-matrix na po ako dahi rekta po ng China, ako dahi pinanser ng mga Chinese. Ako po hindi naman, ako po financier ng Chinese at naka-matrix po ako. Nandun ako sa Babaw nung time ni De Lima. So, ginawaan na pinag-isahan ako nilang Colonel Cardinio at ni GB Sebastian. At meron pa silang connection sa si Colonel Cardinio, nagyayabang at may connection pa sila doon sa PECC. So, yun, may matrix po ako. At sinabi niya sa akin na, Chairman, mainit ka na. Ganitong gawin. Kasi November na ngayon. Next, malapit ng 2015. Kailangan ng pundo talaga. Sure na tumanalo si ma'am. Para naman, para sa atin to lahat. So, sabi ko po ni Sir Jonel, ganito pong gawin. Kukuha ka ng 30 kilos na mga big, kasi marami ang Chinese mo dito mga big time, halos nandito sila. Opo. Kunan mo ng pinakabang 30 kilos to 50 kilos. Pagkatapos ng kuha, ititix mo. Patix mo kay Rio, ititix mo sa akin yung full name ng Chinese para itapon natin. So, alimbawa, pag makuha ako yung 50 kilos, ipo-forward ko yung pangalan ng buo para itapon agad nila. Sila na bahala ni Sir Ronnie Dayan, ni Secretary De Lima. Ganun po. At ang sabi ko po, pag-isipan ko po yon. Huwag ka na sabi ko pag-isipan, siyempre, isip ko, imposible naman po kung hindi ko to pa rin itong utos na itatapon ako nga meron akong 3 milyon buwan-buwan at yung big event ko pa ng 1 million, big event na show ko po ay 1 million.
So hindi ko kalayan, akala ko binablap lang ko o tinatakot. Sus, Mariusip, nung talaga nagkatotoo, December 15, talagang kinuha kami, madaling araw, ni Redbo kami. Kinuha. Tapos, pag nandoon kami sa superintendent office, may simpre, masakit sa aking kalooban, no? So, parang grabe naman to. Grabe, hindi na kontento pa sa 3 milyon. Siguro, gusto pa mas higit pa, no? So, grabing utos na sa akin, 50 to 30 kilos. Isipin mo yan, kung mawala na si Dilima's director, ako namang balikan dito sa Chinese, istapa ang labas noon. Hindi mo babayaran, itatapon mo, kung wala na sila. Mag-utos ang Chinese, papatayin ako ng 50 million, 100 million, di wala din ko magawa. Di mahal ko pong buhay, hindi ako pumayag doon. So may yung nandoon namin sa superintendent office at para kaming mga basahan na pinupulot doon at linagay doon sa superintendent office, may dumaan na nakabarong. Sabi ko, sir, pwede ba makausap si Secretary Dilima? Sabihin mo, sir, si Kulangko. Ang apelido ko talaga, Kulangko. Magkulangko na lang ko kasi lagi tinatawag ko. Gusto nila Peter ko, Tony ko, Kulangko. Adi, Kulangko. Sige, Chinese na rin ako. Hindi man ko marunong English, hindi man ko marunong mag-Chinese. Eh, Kulangko, sige. Kulangko naman ako. Bakit lagi kong Kulangko? Sige, Kulangko, Chinese na rin ako. So sabi ko, si Kulangko po, sir. Sabi na, okay. Maya-maya, mga 1 minute and 1 minute niya, pinatawag ako. Siyempre, pinatawag ako doon sa conference room. Sa 19 po kami, nandun sa superintendent office, pinatawag na ako doon sa conference room. Ang mga kasama namin doon yung mga Bucor at mga bodyguard niya. Nandito po, no, ito po, Your Honor, nandito po si Dilima, nasa left side po ako. Nasa left side po ako. Sabi niya, oh, ganun po siya akin. Sit down daw, sit down. Sabi ko po, dito si Secretary Dilima po. Sabi ko na, sabi niya, ma'am, pwede paluin mo yung yung security, baka marinig. Sige na, di paluin, ibulong mo lang, bulong. Okay, bulong ko na. Sabi ko, bulong ko na, ma'am, yung instruction ni Ronnie Dayan, kay Chunil po, payag na po ko doon, wag lang ko itapon. Ang sagot po niya po sa akin, got it. Sabi ko, ma'am, thank you po. Nandito po si Dilima, left side po ko. Ma'am, thank you po. Sabi niya, okay, ganun siya. Pagtayo ko po, Your Honor, 1 step, 2 step, nandito na po ako, at lumingon po siya. Herbert. Sabi ko, kasi palit na ko eh. Sabi na, Herbert, temporary ka lang muna doon . Sa 19 kami, akong sinasabihan, temporary lang muna ako doon. So, ang isip ko po, 2 to 3 days na ako, ibabalik na ako ng maximum. Natuluyan pa ako, hindi na ako binalik. 8 months na po ako sa NBI. Dahil, hindi na ako binalik, sinulo na ni GB lahat, ni Sebastian, ang aking area sa Carcel side. Lahat. Yun po ang nangyayari po. Ngayon, anong sinabi mo sabi sa'yo ni Dilima? Sinabi mo kay Dilima, binulong mo kay Dilima, ma'am, yung instruction ni Ronnie Dayan kay Junel, payag na po ako, huwag ninyo lang akong ipatapon. Opo. Ano ba yung instruction na yan? Yung sinasabi ni Sir Junel sa akin, November, mainit ka na, naka-matrix na po ako. Sige, ganitong gawin mo. Kuha ka ng Sir Ronnie Dayan ang bahala kay ma'am. Ganitong gawin mo. Para pondo 2015, election 2016. Kunan mo mga Chinese kasi malaki ang area mo at halos lahat ng mga big time drug lords na sa'yo. 30 to 50 kilos kunan ko po. Istapa po yung pagkuha sa 50 or 30 kung pumayag po ako doon, hindi na babayar, itatapon pong tao. Sa Kolonya kung saan, Iwahig, Mindoro, ganun po yun. Sambuanga. Pero ang problema, pag wala na si Director Bukaix Dilima, ako namang hanapin Chinese. So sabi ko, pag-isipan ko lang. Pero kung hindi ko nagsasabi pag-isipan nga, katulad din ko kay JB nga, payag na rin, ay hindi ako matatapon. Siyempre, malaking area ko eh. So, okay. Yun po. So, anong pagkaintindi mo nung got it? Yung got it po, parang ang pagkaintindi ko po, kopya, parang got, nakuha niya, gano'n. Kasi minsan naman po, hindi naman ko lahat, mayroon naman ako alam sa English, pero bilang lang po. Yung got it, na kasi lagi ko panonood sa TV, merong got it, gano'n. So, yan.
So, akala mo, sandali ka lang sa NBI? Opo, kay pag sinasabi na, Herbert, temporary ka lang muna doon. Thank you po, ma'am. Okay. Gumanon pa ako sa kanya. Kung may CCTV, gumanon pa ako. Thank you po, ma'am. Siyempre, secretary po yun eh. O, ilang araw kang inabot doon? Oh, 8 months po. 8 months po. Tapos yung attorney namin po, 1 month bago nakapasok. Hindi siya gusto makapasok. Hindi magusto siya makapasok ang abogado nga. Dapat may sasabihin po ako. Tulad na po yung sinabi, Your Honor, doon sa kuryente. Masakit sa aming kalooban dahil po kami daw ay nagnakaw ng kuryente ng Bucor. Sa totoo po, Your Honor. Questions? Can we wind up on this? Apo, dalawang question na lang. Okay. Nung ibinilik ka sa NBP, saan ka dinala? Sa Building 14 po. Mula sa NBI? Building 14 na po. Hindi na ako binalik sa maximum po. Bakit? Kasi po, ay nandun si GB. Kami, ang plano kasi ni Dilima, hanggang sa matapos ang eleksyon, kailangan Building 14 po kami. Pero kaso lang, yung si Rainier Cruz, yung pinaupo ni former President Benigno Aquino, ay hindi naman sa kanyang direktor na yon kasi nagsusumbong din po ako tungkol doon sa resibo na sa kuryente ng Bucor nga. Sabi daw mga preso, itong mga preso na to ay nagnakaw pa ng mga kuryente. Gumamit ng kuryente daw kami sa Bureau of Correction. Hindi po, may kontador po kaming sarili at nagbabayad po kami ng kuryente. Mahal pong kuryente sa Bilibid. Siguro times 2 pa. Ang Meralco, palagi natin, 1 piso. Ang Meralco, ang doon sa Bilibid, 2 pesos. Kanino kayo nagbabayad? Doon po sa, sa opisina ng Bucor din po. May resibo po kami. Okay. Sinama ba si Golangco si JB Sebastian sa NBI? Ay, hindi po. Yun po ang dami nagreklamo. Si JB po, yun po ang pinakamalaking drug lord sa buong kulungan. Bakit po? Kasi po, siya pong nauna sa akin at malapit po siya kay Secretary Dilima. Lahat po ng Chinese, ng drug lord ng buong Pilipinas ay sumusunod sa kanya. Siya po ay hindi dinala dahil po ay tao po siya ni Secretary Dilima at ni Ronnie. Lalo na ni Ronnie Dayan ay lagi pumupunta po sa area niya po. Mr. Chair, that would be all. Thank you for that, Mr. Secretary. Yung capability to really conduct in-depth investigation is within your powers and mandate. Nasa inyo NBI, nasa inyo yung iba pang mga ahensya to really conduct a deeper investigation on this. So, I would urge you para bumilis po tayo, 2 buwan lang ang allocation natin for this. Yung mga ibang sinabi po ng witness na ito ay kayo na po magpalawig ng investigasyon para po dulog nyo rin dito sa amin, and then that will facilitate our work on this. No? So we will now proceed to the next witness. Mr. Chairman, before we temporarily dispense with the witness, may I request the chair that since Congresswoman Gwen Garcia has confirmed that the number appearing in her telephone is the same number as stated and mentioned by the witness, may I move that the committee secretary be directed to see the number appearing in the telephone number of Congresswoman or Deputy Speaker Gwen Garcia to see whether it matches with the number stated by the witness for the record and for whatever purpose it may serve. Comsec, please comply. So, okay, Congressman Teves. Addendum lang sa mga pinasabi na kanina. Ang dami kasing pinag-uusapan na pumapasok, lumalabas. Tingin ko kailangan na isubina yung in charge sa entry and exit ng tao at ng gamit sa Bucor.
yung head ng whatever department or agency that handles the entry and exit of Bucor. Suggestion lang, Mr. Chairman. Thank you for that. In fact, yun yung the point that the chair is trying to drive at, that under the control and supervision ng Department of Justice to. So, pakibigay sa amin itong mga detail na ito para hindi na kami magpasumpina at kung kakailanganin lang na yung testimonya nila to establish certain facts and substantiate some of the testimonies here,